Tuloy po tayo sa mga balita. Isang patay habang 7 ang sugatan ng magpasikatan at nag-ala Superman ang 2 rider habang mabilis nilang binabaybay itong Marilake Highway dyan sa lalawigan ng Rizal. At dahil sa insidenteng yan, mas hinigpitan ngayon ng otoridad ang pagbabantay sa nasabing lansangan habang ipinagbabawal na rin itong gawing racetrack. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, go ahead. Alex, dahil nga sa nangyaring aksidente na yan at meron pa mga naitatalang mga aksidente mula Enero 1 hanggang sa araw na ito, ay muling bumangon ng panawagan na magdagdag ng mga magbabantay dyan, lalo na dyan sa bahagi ng Marilake Highway dahil sa ilang mga insidente ng aksidente. At ayon nga sa PNP Highway Patrol Group, handa naman daw silang tumalima na magdagdag ng tauhan dyan para masawata na yung mga rider na nagpapasikat lamang na nagiging sanhi rin ng aksidente. Madalas nyo ba yan makita sa social media? Sumisemplang, tumutumba o kaya naman nag-overshoot. Yan ang kadalasang eksena sa tinaguriang Killer Highway o pakurbang kalsada sa Marilake Highway kapag weekend. Weekend kasi ang kadalasang puntahan ng mga rider para mag-rides kasama ang kanilang mga kaibigan o tropa. Pero nitong weekend lang, nag-ala Superman ang 2 motorcycle na yan sa Marilake. Kaya ang resulta, hindi nakontrol ng 2 ang kanilang mga manibela. Tumilapon ng 2 rider at ang nakapulang rider humampas sa gilid ng kalsada habang ang isa tumilapon lang sa gilid. Nasalpok din nila ang iba pa mga nakatambay sa gilid maging mga nakaparadang motorsiklo. Patay ang rider na nakasuot ng pulang t-shirt habang nagpapagaling pa sa ospital ang nakadilaw namang t-shirt na rider. Ayon sa Tanay Police, 4 ang sugatan sa aksidente habang nagkaregluhan naman ang mga biktima at ang sugatan na rider na nangakong sasagutin ang gastusin sa mga nasira at pagpapagamot ng mga nadamay. Sa mga ganyang aksidenteng nangyayari sa Marilake, hindi lamang dyan kundi sa iba pang kalsada, maaari nga ba itong maiwasan? Si Tatay Dano, mas kilala sa Purple Rider, isang senior citizen. Taong 1964 pa daw siya nagmumotorsiklo at madalas din sa mga rides sa iba't ibang lugar tulad sa Marilake. Ni minsan na hindi pa siya nasangkot daw sa anumang uri na aksidente. Kompletong gear, pagsunod sa batas, trapiko at pagiging responsable sa daan ang kailangan daw para hindi mauwi sa aksidente ang mga rides. Alalahanin natin na 2 lang ang gulong ng ating sasakyan. At isang maliit na bato, kalaban na po natin yan. Ang masasabi ko dyan, kahit na anong galing natin sa pagmumotor, sinisigurado ko SM lang tayo. SM lang. Ang kailangan talagang doble pag-iingat. Ang MC taxi rider at vlogger naman na si Onel, madalas din naman siya sa mga rides pero importante anyang baon ng responsibilidad sa kalsada. College pa lang daw ay nagmomotorsiklo na siya pero ni minsan hindi pa siya na-aksidente o nasangkot sa aksidente. Kailangan maging responsable sa kalsada, iwasan yung pagiging bida-bida sa kalsada. Ayun. Kasi yung mga iba na bida-bida sa kalsada, ayun, nagkakaroon ng problema, nakakasagi, nakakasalpok. Diba? Kaya dapat iwasan yung pagiging bida-bida po sa kalsada talaga. Pero maaari ba talagang gawing racetrack ang mga national road tulad ng Marilake Highway? Minsan ko nang nakapanayam ang riding coach na si Jay San Pedro. May tamang venue raw para sa mga mahihilig pumangking at hindi tamang venue ang mga national road tulad ng Marilake para sa nasabing bagay. Ayaw po kasi namin lagi nakakita ng katulad ng Marilake Highway na laging may mga umo-overshoot, meron pa balik-balik na akala mong may karera. So we do this track day, ginagawa namin yung lahat ng magagawa namin as racers, pero in a good way na i-influence namin yung mga gustong mangarera. Kasi kaya naman po sila nagpabalik-balik dyan dahil sa picture, dahil sa akala nila yun na yung magaling na sila. So we encourage everyone na sumama sa mga track day events and in the near future, malay natin, makapag-perform na din sila sa katulad ng ganito kagagandang palaron ng international scene na in the near future. Sabi pa ni Coach J, hindi raw aplikable ang eksibisyon na ginagawa ng mga karamihan sa kalye
dahil maaari itong maka-aksidente din ng iba pa mga motorista. Kaya importante din ang responsibilidad ng bawat anumang sasakyan ang dala-dala kung saan magpuntang mga kalye, lalo na sa Marilaki. Ayoko nang may mga sayad siko sa public road, tapos pag na-aksidente, nakapost agad, GCash later. Opo, nakakaawa po kasi as a rider, naawa ako sa pamilya ng mga agrabyado. At syempre, sa pamilyang in case na mawalan tayo ng isang rider dahil sa paganon-ganon sila. Why is it na gagawin mong racetrack pabalik-balik ang public road? Kasi delikado. Delikado para sa'yo bilang motorista at delikado sa kapwa mo motorista. So, as much as possible, lalo na pag sasampa tayo sa public road or magkakapilan tayo sa mga ganyang mga Marilaki Highway, lagi niyong tandaan, meron lagi nag-iintay sa atin pa uwi. Dahil sa nakakaalarmang aksidente sa Marilaki Highway, isang nga sa mungkahi ang paglalagay ng rumble strip sa mga kurbadang parte ng kalsada para maiwasan na raw ang pagbabanking. Habang nakarating na din sa Senado ang nasabing aksidente, isa nga dyan sa umilingay ang isang advocacy group para sa road safety na mas higpitan pa ang pagbabantay sa mga dumadaan sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Highway o mas kilala nga sa tawag na Marilaki. Dahil sa dumaraming aksidente na kinasasangkutan ng mga motor rider na nandadamay pa nga ng mga private car. Si Chairman ng Senate Committee on Public Services, Senator Raffy Tulfo, nababahala raw sa mga nagaganap na magkakasunod na aksidente sa Marilaki. Kaya inatasan na ni Senator Raffy Tulfo ang PNP Highway Patrol Group na palawakin pa ang visibility sa kalsada sa lugar at maglagay na ng outpost doon para matigil na ang ginagawa ng mga rider na maging racetrack ang kalsada at hindi na ito magsanhi pa ng aksidente. Meron at meron pa rin na makukulit na mga kamoting rider. Ayun, kamote. Yun na nga, nababansagan natin ang kamote dahil nga hindi marunong sumunod sa mga patakaran ng batas sa trapiko. Hindi lalo yung mga pagbabangking na yan. Ginagawa yan ng mga taong professional. May tamang lugar. Oo, at may tamang lugar. Isa sa tinuturo sa mga, lalo na sa mga baguang rider, ang pagsusuot ng mga motor gear kapag lalabas at magra-ride sa mga kalsada. Bilang nga dyan, yung pagsusuot ng mga mahabang damit tulad nitong jacket at siyempre meron kang gloves at meron ka ding helmet para maprotektahan ng iyong sarili kapag ikay nasa daanan. Hindi kasi natin masasabi anumang uri ng aksidente, pero dapat ay importanteng gear up maigi kapag lalabas ng tahanan para nang sa ganun malayo sa anumang uri ng kapahamakan at higit sa lahat magbaon ng maraming pasensya para makaiwas sa anumang aksidente. Sa tala ng PNP-HPG, nasa 400 ang bilang ng aksidente sa lansangan sa buong bansa mula January 1 hanggang 28 at 13 dito ay mula sa Marilaki. Ilan dyan ay dahil sa walang disiplina sa lansangan habang ang ilan mahilig magpakitang gilas tulad ng paggawa ng stunt at iba pa. PNP Highway Patrol Group handa naman daw tumalima sa kagustuhan ng Senado maging na mga transport organization ng sa ganon mabawasan ng mga makukulit na rider o tinawag na nakamote na gumagawa ng stand sa mga kalsada maging sa Marilaki. Nagkaroon na po siya ng koordinasyon sa ating pong LGU no, sa Rizal at sa nearby na municipality at katuwang din ng ating mga local police force talaga po magtatalaga pa ng maraming dagdag na pwersa dito nga po sa kahabaan ng highway ng Marilaki, ma'am. Ito lang po, unang-una po dyan, yung kung malalaman po natin yung kahabaan po nito, ito po ay haba sa 115 kilometers. So sa 17 tao po ng Rizal HPT or Highway Patrol Team, talaga po hindi po natin kayang i-sustain kaagad yung kahabaan po nito. Pero muli, sa tulong nga po at direktang pangasiwa po ng ating director, tinap po natin yung ating pong nearby HPTs, kagaya po na nabanggit po natin, yung Laguna, Quezon, and Cavite. And even sa mga araw na talagang alam po natin yung dagsa na tao, datap na po natin dyan pati yung mga local police force po natin. Kaya po mga kaasa, ang ating pong mga publiko na yung Sabado-Linggo po talaga pupunuan po halos natin ng
highway patrol team or highway patrol officers ito pong nabanggit po nating area. Ang provincial capital ng Rizal nagpahayag namang bumabalangkas na rin sila ng ordinansa para may pagbawal ang racing, pagtambay sa lugar na ginagawa ng mga vlogger at photographer at magkakaroon na rin daw sila ng tuwirang checkpoint sa lugar. Po tayong maging irresponsable kasi hindi lang naman po tayo yung gumagamit ng kalsada, napakaraming tao. Pagka naka-aksidente po tayo, hindi lang tayo yung maapektuhan kundi yung ibang tao. Samantala, Alex, nagpahayag na rin ang pamunuan ng LTO na magsusupport sila doon sa inisyatibo na yan at maglalagay ng karagdagan ng puwersa rin dyan sa bahagi ng Marilake Highway. Bukod dyan sa Marilake Highway, ay maglalagay na rin sila sa mga public roads ng magbabantay para maiwasan na yung mga nagpapakitang gila sa kalsada ng mga rider at maiwasan din yung aksidente, Alex. Erlo, kaya nagpapasikat yung ilan dyan dahil may nakatambay. Tanggalin mo yung tambay doon. Ginagawa kasi nilang tambayan yung area na yan eh. Tanggalin mo yun, mawawala yung mga nagpapasikat. Yes, Alex, isa rin kasi yun sa parang ang nangyayari kasi dyan, Alex, kapag nakakita sila ng mga photographers or vloggers at na-post sa social media, sabi nga nung ilan, feeling nila magaling na sila. So, isa rin yan sa kanilang alisin dyan para nang sa kanila hindi na rin ma-attempt yung mga tinatawag ng iba na kamote riders na pagpunta dyan at magpasikat na isa ka sa posibleng maging sanhirin na aksidente at makadamay pa nga ng mga dumadaan, Alex. Okay. O ikaw rin, Erlo, ingat ka sa pagmamaneho mo ng motor. Thank you so much. Erlo Bringas, mata natin dyan sa Marilake Highway. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.